Manang Gloria. Maganda ang layunin niya makatapos ka ng pag-aaral. Para nga naman magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kay mama. Ano bang kurso ang gusto mong kunin? Gusto ko po sana may kinalaman sa pagtatanim ng saging para magamit ko po sa plantasyon. Oo, tsak na matutuwa si Ernest. Kapag nalamang yan ang gusto mong pag-aralan. Ang totoo, ha? Ganyan ay pinakukuha niyang kurso kay Suset para makatulong nga sa sagingan. Pero fashion management studies ang pinilit kunin. Paano nga? Gustong magpunta sa Canada pagkatapos at doon daw magpa-practice. Inaalala ko lang po si Suzette, tsak na hindi niya magugustuhan ang pagpapaaral sa akin ni Ernest. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang lakas talaga ng utol mo sa university, no? Look, naihabol pa talaga niya sa enrollment si Divina. Feeling close na nga sa lahat kung makaaste. Masyadong assuming. Nai-insecure ka, no? Hello? Ako nai-insecure sa hampaslupang ampon na yon? Bakit nga apektado ka sa mga pagpapa-impress niya kay Ernest? Kasi nga, lalo mo papansin na Ernest na mga kapalpakan ko sa kabaitan kuno ng babaeng yon. Paano kung isang araw, makuha na niya totally ang loob ng kapatid ko? Baka pati yung buong hasyenda ang kiningnan niya. Paranoid ka na nga talaga. Pati mamanahin mo sa asyenda, inire-relate mo kay Divina. Desperado na talaga ako, Rex. Kaya kahit ano gagawin ko para maperwisyo ang ambisyosang babaeng yun. Wawa naman talaga. Parang baby. Divina, Po, nakapagligpit na ako rito sa kusina. Mauna na ako matulog. Antok na talaga ako. sige po Manang Gloria. Magtitimpla lang po ako ng gatas ko. Susunod na rin po ako sa kwarto maya-maya. Siyempo, nagtitimpla na ng gatas niyang ignoranteng sampit. Hihintayin ko siyang malingat. Punta sa CR ang tanga. Pagkakataon ko na. Divina, nakita mo ba kung saan ko nailapag yung susi ng drawer ko? Hindi ko na matandaan eh. Nakita ko po kanina sa ibabaw ng refrigerator, Manang Gloria. Oo na. Nakita ko na. Salamat. Visit, muntik na akong mahuli ng matandang epal na yun ah. Buti na lang, nakapagtago agad ako rin sa likod Kaya ng maya pinto. pala ito rin. Narinig ka. Good luck na lang sa friendship niyang ampon kung magigising pa bukas. Grabe. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ko, Manang Gloria! Ang lakit po ng tiyan ko! Divina? Ang lakit! Teka, sandali. Kukuha kita ng gamot. Baka hindi ka lang natunawan. Maria, ang bata ito. Hindi rin po ako makahinga. Naninig ka po ang dibdib ko. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Teka, sasamahan kita. At mabuti pa, isuka mo na lahat yung mga kinain mo at baka maalis yung pananakitan dyan mo. Dali, isuka mo! Ayan,
ganyan. Ginaiso mo na iso ka. Tatawagan ko si Tino. Baka kailangan ka na namin dalhin sa ospital. Ano ba ito? Hindi ko na po kaya. Nananabo na rin po ang paningin ko. Ay! Ano ko Diyos ko, Divina? Oh, ano nangyari kay Divina? Hindi ko rin alam, Tino. Pero sa ayos niya, kailangan dalhin na natin siya sa ospital. Oo nga, putlang-putla na siya. Dali, halika na. Wala sa bahay. Tapos na kaming kumain ni Mama. Higpit naman tayo. Tino, ayon sa doktor na sumuri ng sapol ng suka ni Divina, may halong maraming betchin ang kanyang nainom na gatas. At yun ang huling ininom niya kagabi. Mabuti na lang, naisuka na rin halos ng bata yung kinain niya. Kaya sumama na rin lumabas doon yung betchin na nahalo sa gatas niya. Betchin. Oo, Sino naman kayong walang isip na naglagay ng betchin sa gatas ng Divina? sino pa? Di si Suzette. Ha? Itinaon niya nasa seminar si Ernest. Kaya pinarwisyo niya si Divina. Napakasalbahe talaga ng batang yun. Hindi pa niya alam na baka napatay pa niya si Ginawa Divina ang sa yogurt kanyang cake. Ang ginawa. bango. Bango. Manang Gloria, ano kailangan mo? Napakawalang niya mo! Bakit mo ako sinampal? Anong kasalanan ko sa'yo? Dahil sa palalason mo kay Divina, napakasama mo talaga! Hoy, matandang atribida. Anong panlalason? Anong pruweba mo para pagbintangan ako ng ganyan? Wala akong alam sa sinasabi mo, okay? Ikaw talaga yung kasamaan mo! Yan ang magpapatunay na pinlano mong patay si Divina. Pero sa totoo lang, ikaw ang dapat mamatay! Bitiwan mo nga ako! Nasasaktan ako, ha? Sabi kong bitiwan mo ako! Sukdulan na rin ang galit ko sa'yo, walang yaka. Akala mo ba nakalimutan ko na nung lagyan mo na mantika ang sahig sa kusina? Kaya nadulas ako at halos ikabagok ng ulo ko. Hindi ko ba nakakalimutan yun? Hoy! Wala akong alam sa sinasabi mo, ha? Wala! Sinungaling kang apon